Hello, basketball fans! Sa NBA, hindi laging nasa spotlight ang mga bida ng laro. Ang mga sixth man, mga manlalaro na galing sa bench, ang madalas nagdadala ng lakas, enerhiya, at puntos na kailangan ng kanilang koponan. Kaya sa episode na ito, alamin natin ang top 5 best sixth men of all time, mga game changer na nagpatunay na hindi kailangan magsimula sa laro para maging isang alamat. Number 5, Lou Williams. Simulan natin ang listahan sa walang iba kundi si Lou Williams, ang tinaguriang Sweet Lou. Isang three-time NBA Sixth Man of the Year awardee, 2015, 2018, 2019, si Williams ay kilala sa kanyang kakayahan sa scoring kahit mula sa bench. Sa kanyang career, nag-average siya ng higit sa 20 puntos bawat laro sa ilang season bilang sixth man, isang bihirang nagagawa ng bench player. Naglaro siya para sa iba't ibang teams tulad ng Atlanta Hawks, Toronto Raptors, at Los Angeles Clippers, kung saan naging tanyag siya bilang scoring machine. Sa kanyang playstyle na puno ng finesse at composure, si Lou Williams ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na sixth man sa kasaysayan ng NBA. Number 4, Kevin McHale. Sa ika-4 na pwesto, narito si Kevin McHale, isang two-time Sixth Man of the Year awardee, 1984, 1985 at isang Boston Celtics legend. Bago siya naging starter, si McHale ang naging lihim na sandata ng Celtics noong 1980s dynasty. Kilala siya sa kanyang footwork at dominance sa paint, kaya't naging mahalaga ang kanyang kontribusyon sa championship runs ng Boston noong 1984 at 1986. Ang kanyang scoring at defensive presence mula sa bench ang nagbigay ng bigat sa depensa at opensa ng koponan. Si McHale ay hindi lang isang bench player, siya ang prototype ng isang sixth man na kayang magbago ng laro anumang oras. Number 3, Manu Ginobili. Sa number 3, si Manu Ginobili ng San Antonio Spurs, isang two-time NBA All-Star at 2008 Sixth Man of the Year. Bagamat kayang-kaya niyang maging starter, mas pinili ni Ginobili na gampanan ang papel ng sixth man upang mabalanse ang opensa ng Spurs. Isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanalo ng 4 na NBA championships ang San Antonio, 2003, 2005, 2007, 2014. Ang kanyang Eurostep, basketball IQ, at clutch plays ay nagdala ng kakaibang dynamic sa Spurs dynasty. Si Ginobili ang patunay na hindi mahalaga kung galing ka sa bench, ang mahalaga ay ang impact mo sa laro. Number 2, Jamal Crawford. Sa ikalawang pwesto, si Jamal Crawford, isang 3 beses na Sixth Man of the Year awardee, 2010, 2014, 2016. Kilala siya sa kanyang flashy ball handling, killer crossover, at knock-force scoring mula sa kahit saang bahagi ng court. Si Crawford ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng Sixth Man Award sa 3 magkakaibang teams, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, at New York Knicks. Sa kabuuan ng kanyang career, nakilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na scorer of the bench. Kapag kailangan ng spark ng isang team, si Crawford ang laging handang tumulong, na nagdadala ng excitement at puntos sa laro. Number 1, John Havlicek. At sa number 1, ang og ng sixth man, si John Havlicek. Kilala bilang Wando, si Havlicek ang unang sixth man na talagang nagtaguyod ng ideya na ang bench player ay maaaring maging star. Bagamat naging starter din siya kalaunan, nagsimula ang kanyang karera bilang sixth man para sa Boston Celtics noong 1960s. Nanalo siya ng 8 NBA championships at nag-average ng 20.8 puntos bawat laro sa kanyang career, isang record-breaking feat para sa isang sixth man noong panahong iyon. Ang kanyang hustle, versatility, at leadership ang nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng sixth men. Hanggang ngayon, itinuturing siyang pinakamahusay sa kanyang kategorya. Iyan ang top 5 best sixth men of all time, mga manlalaro na nagpakita na kahit galing sa bench, maaari kang magtaguyod ng isang legacy. Sino sa kanila ang paborito mo? May gusto ka bang idagdag sa listahan? Ay comment na iyan sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod nating basketball kwentuhan.